Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po ito kukunin sa Gawa, Kabanata 6, talata 1 hanggang 7. Ito po ay tungkol sa pagpili sa 7 tagapaglingkod. Ang sabi po dito, nang panahong iyon dumating na ang mga sumasampalataya ay nagreklamo ang mga Helenista laban sa Hebreo. Sinabi nila ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikakabuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo. Ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. At si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia, isang hintil na naakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote marami ang sumampalataya. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. So, dito mga kapatid, itong binasa po natin, ito po ay kung saan ang mga apostol ay pumili ng 7 tagapaglingkod para maging katuwang sa pamamahala sa mga mananampalataya. Kasi siyempre, dumarami na, at dahil dumarami na, kailangan magkaroon ng structure, di ba? Kasi siyempre, ang mga apostol, sila po ay pinili, hinirang, tinawag para sa pananalangin at siyempre sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang ang pinakamisyon ng bawat mananampalataya ay yung pangangaral ng salita ng Diyos. At itong panawagang ito ay binigay sa mga apostol. At siyempre, kailangan hindi rin nila mapabayaan yung mga mananampalataya. Pero siyempre, dahil dumarami na, mahirap ng pamahalaan. Kaya minsan, tingnan mo sa mga grupo-grupo, dati lang yan, barkada-barkada lang, di ba? Hanggang bandang huli, dumami ng dumami, kaya nagtatatag na sila o kaya pumipili na sila ng mga opisyal nila para at least magkaroon ng kaayusan at ma-focus yung bawat paglilingkod sa kanya-kanyang larangan, di ba? Katulad sa gawain, merong sa mga martial, di ba? May mga sa music ministry, meron sa mga equipment, meron sa mga usheret, sa mga intercessory naman, di ba? Meron din intercessory group, may preaching force, meron tayong council. So, bawat ministry na ito may kanya-kanyang function, no, na ginagampanan sa gawain ng Diyos. At dito, ang pinaka-purpose niyan is magkaroon ng kaayusan. No? Kasi siyempre, hindi mo naman kayang gawin ang lahat ng bagay. Kahit sabi mo pang may alam ka sa bagay na yun, pero siyempre, mas magiging madali kapag merong gagawa nyo na instead na ikaw pa. Di ba? So, mas nakaka-focus, ang pinaka kasi ito, makapokus ka doon sa panawagan mo sa Panginoon, which is, yun ang panawagan ng ating mga apostol. Yung pangangaral ng salita ng Diyos, and the same time, sa pananalangin. Kasi ganoon naman talaga yung yung ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Siya ay
Bago siya mag-mission, bago siya mangaral, bago siya magpagaling ng mga may karamdaman, ang ginagawa ng ating Panginoon, siya ay maakyat, no, sa isang mataas na lugar at doon siya ay nananalangin. Yun talaga yung yung routine ng buhay ng ating Panginoon, pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi kapag ang pangangaral ay hindi mo sasamahan ng panalangin, walang mangyayari. 'Di ba? Masyado tayong kumpiyansa sa sarili natin kasi matagal na sa pangangaral, marami na tayong alam, yung iba marami ng reference na kaya minsan nangyayari pagkabasa pa lang ng gospel o kaya ng may nabasa na verse sa Bible, ang iniisip na ngayon yung reference niya, no? May reference ako, meron akong nabasa tungkol dito. So imbes na ipanalangin sa Panginoon, Lord, ano ba yung mensahe mo na gusto mong iparating sa tao? Tulungan mo ko at gabayan mo ko, Panginoon. Kasi ganun naman po talaga yung powerful na preaching eh. Ang pangangaral kasi, ano yan eh, ano ba yung gusto ng Diyos na iparating sa tao, hindi yung gusto natin. No? Hindi ibig sabihin may nabasa kang magandang libro o may nabasa kang magandang reference, yun na yung isi-share mo sa tao. Di ba? Hindi, which is, ang nagiging problema minsan, ang tao nagkakaroon lang ng knowledge, di ba? Lumalawak na, dumarami lang yung alam nila sa salita ng Diyos, pero yung pananampalataya nila, wala. Di ba? Kaya maraming mananampalataya, puro head knowledge lang. Kaya pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga pag-uusig, pagdating ng mga sacrifices, paglilingkod, wala na. Di ba? Pagdating ng mga karamdaman, unti-unti nang bumabagsak, natitibag, no? Natitinag sila. Kasi bakit? Kasi puro head knowledge lang eh. Iba kasi yung ipinangaral natin na bunga ng ating panalangin. Hindi yung parang ipinanalangin mo lang, Lord, samahan mo ko. Pero may topic ka na nagawa. No? Hindi mo na kinonsulta ang Diyos. Yeah? Tapos itatayo na lang tayo doon. Tapos parang gusto na lang natin, Lord, aprobahan mo na lang. Kasi salita mo naman to, Lord. Eh. Yeah, pareho lang din naman yan. Pero ang tanong kasi doon, yun ba yung mensahe na gusto ng Diyos na iparating sa mga taong pupuntahan mo? Ito ba yung mensahe na gustong ipaabot ng Diyos doon sa mga taong pangangaralan mo ng salita ng Diyos? Diba? Tayo tumatayo sa pulpito, hindi ganang sa atin. Tayo tumatayo sa pulpito sa kalooban ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos na ipahayag sa tao. Diba? Minsan, sa tingin mo, parang hindi ito yung kailangan nila, no? Pero sa tingin mo lang yun. Diba? Kaya tingin mo minsan, yung inaakala mong ito yung pinaka-the best na topic na isi-share mo dun sa hahayuan mo, sa missionan mo, pero parang walang dating, parang walang nangyari. Pero yung sabi mo parang ito, parang medyo alanganin to. Lord, parang alanganin itong topic na to, pero magugulat ka, doon ka sinasamahan ng Diyos. So pinapakita lang kasi doon, sa pangangaral, ang kalooban ng Diyos yung masusunod. No? Ano yung gusto niya ipahayag sa tao. Kahit pa sabihin mo meron ka ng topic, pero ang Diyos pa rin eh. Diba? Hihingin mo pa rin. Kaya nga, pag gumagawa tayo ng topic, kailangan tayo manalangin muna. Diba? Hingin natin, Lord, ano ba yung gusto mong mensahe na gusto mong iparating sa mga tao na hahayuan ko. Dapat ganun yung natin. Kaya nga, kita mo sa Biblia, dumarami ng dumarami yung mga mananampalataya at sumasampalataya sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi kapag yung ipinangaral natin ay bunga ng ating panalangin, may kita mo kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos, kumikilos yung salita ng Diyos, malaki yung epekto, di ba? Yung rhema word talagang tumitimo sa puso ng mga tao kasi kinakausap sila ng Diyos eh. Kasi bakit? Kasi yung nangaral, naging daluyan ng boses ng Diyos, ng kapayagan ng Panginoon. Kasi tayo mouthpiece lang ng Diyos eh. 'Di ba? Mouthpiece tayo. Ibig sabihin alulud lang tayo. Tayo lang yung nagiging daanan ng gusto ipahayag ng Diyos. Kapag hindi tayo nanalangin, hindi natin hiningi yung gabay ng Diyos, yung lumalabas sa bibig natin, sa atin na lang yun. 'Di ba? sa atin lang nanggaling yun. Kaya minsan, maganda lang siyang pakinggan, pero walang dating sa tao. Diba? Maganda lang siyang pakinggan, pero ano ba yung nagiging resulta? Diba? Na
ito ba'y nag-uugat ba, no, na itatanim ba sa puso ng tao? Baka mamaya natuwa lang sila, baka mamaya nagandahan lang, pero ang tanong, ano ba, bumaon ba? No, parang buto yan eh. Di ba? Talagang bumaon ba sa puso nila? Kasi pagdating ng time, tutubo lang yan eh. Di ba? So talagang ano siya, hindi siya nasasayang. Kaya may kita natin dito, siyempre, dahil dumarami na, hindi na nila talagang mafokusan yung pangangailangan din ng mga mananampalataya. Kaya nga dito, may nagreklamo, no? Mga Helenista ay nagreklamo sa mga Hebreo, no? Kasi nga, napapabayaan na yung kanilang pangkat, yung mga balo, para sa pang-araw-araw nila na ikabubuhay. Kaya may kita natin ang pagpili ng mga tagapaglingkod, may kita natin talaga ano eh, hindi basta-basta, no, na hindi ito sa pasikatan, no. Sabi ko, ikaw yung pinakamasikat, ikaw yung pinakamalakas, di ba? Ikaw yung gwapo, di ba? Ikaw yung pogi. Hindi yun ang basihan, di ba? Hindi yung mahusay kang kumanta, hindi yung ano pa man, kundi may kita natin dito, ay ang pinapili sa kanila ay pumili kayo ng mga kasamahan ninyo na 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, pagiging matalino at puspos ng Espiritu Santo. Diba? Sabi doon, kilala sa pagiging mabuti. Ibig sabihin, mabuting tao. Diba? Pag sabi mo mabuti, namumuhay sa salita ng Diyos. Kasi ang Diyos ay mabuti. So kapag ikaw ay nakikitaan ka ng kabutihan habang naglilingkod ka, ibig sabihin yun, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Dahil sa ang Diyos na mabuti, at dahil sinusunod mo yung salita ng Diyos, nagiging mabuti ka ring tao, no? Nagiging mabuti ka ring lingkod ng Diyos. 'Di ba? Hindi yung mainitin ang ulo mo, hindi kayong parang bossing ka. Hindi yung parang kung anong gusto mo, kailangan yun ang masusunod. Hindi ganoon. Kailangan taong mabuti, mga kapatid, ay marunong siya umunawa sa mga sa kapwa niya, di ba? Wala siyang iniisip na masama, kundi kabutihan. Ano ba yung magandang gawin, no? Para mas lalong tumatag, para mas lalong mapabuti, para mas lalong umunlad yung gawain ng Diyos o kaya yung pananampalataya ng kapwa mo lingkod sa Panginoon. Hindi lang yung sarili mo iniisip mo, kundi iniisip mo rin yung common good ng lahat, di ba? Yung ikabubuti ng nakararami, ng pangkalahatan, di ba? Ganun yung taong mabuti. Hindi siya nag-iisip ng pangsarili niya. Ikalawa, ang sabi doon, matalino. Siyempre, mamamahala ka eh. Kaya kailangan din ng talino. Yung talino na hindi hindi tuso. Kasi ang talino sa mundo, pagkatuso, 'di ba? Minsan ginagamit sa sa korupsyon, no? Ginagamit sa hindi maganda. Diba? Okay naman yung marami kang alam, pero ang problema baka yung alam mo sama-sama mo ginagamit, 'di ba? Sa pangluloko, 'di ba? Pang-switik, pang-flander sa kapwa mo, 'di ba? O panglalamang sa kapwa mo, hindi ganoon, no? Yung sabi dito, maging matalino. Tapos hindi lang siya mabuting tao, hindi talaga matalino kasi kailangan 'yun eh. Kailangan marunong siyang mamahala. Yeah, kasi mahirap naman yun hindi pwede kasi mabuti ka lang tao tapos wala ka namang alam, di ba? Wala ka ring talino. Hindi naman pwedeng gano'n, hindi pwedeng mabait ka lang. Kasi siyempre dapat alam mo yung ginagawa mo, di ba? Kasi sabi mo, itong taon to, mabait to. Eh, ang tanong, alam niya ba yung gagawin niya? Di ba? Walang problema dun sa bait kasi ang problema, hindi niya alam yung gagawin niya. Di ba? Imbes mapabuti, baka mapasama pa. Di ba? Parang yan alam mo mekaniko yung tao, ipapagawa mo sa kanya yung mag-opera ng katawan ng tao, di ba? Mekaniko ang kaya niyang operahan yung katawan ng sasakyan. Siyempre kung tao na pag-uusapan, maghanap ka ng surgeon talaga, di ba? Doktor ang hanapin mo. Di ba? Kasi hindi pwede yung patsamba-tsamba. Lalo na kapag pinag-uusapan, pananampalataya, buhay, spiritual ng tao, kaluluwa yung pinag-uusapan. Kaya hindi pwede yung patsamba-tsamba. Kaya talagang ginano doon is talagang matalino. No? May alam. No? Hindi naman to yung sinasabing kailangan meron kang achievement, may doctorate ka. Hindi naman ganoon mga kapatid. No?
Ibig sabihin matalinong tao yung nag-iisip, 'di ba? Gumagamit ng logic, logical ba tapos, gumagamit ng ano rin may critical thinking ano rin, 'di ba? Hindi puwede yung ano, yung, kasi sabi nito yung papaniwalain 'no, hindi puwede yung mga gano'n, yung mga gullible, hindi puwedeng gano'n, kailangan ginagamitan din ng utak. Kasi mamaya, kung lahat na lang ng sumbong, 'di ba, papaniwalaan mo, para kang sabi nga, para kang ano 'yun, para kang wala wala sa katinoan, 'di ba? Kung lahat na lang pinaniniwalaan mo, hindi ko maano yung eksakto na ano sa atin sa Pilipino 'no, kasabihan, 'no, na kapag masyado kang papaniwalain, wala kang bait sa sarili mo, 'di ba? So, kung yung do'n 'pag matalino ka, ibig sabihin siyempre may mga ano, bilang namumuno ka, may mga problema talagang mag-a-arise, eh. May mga pangangailangan. So, kailangan pag-isipan mong mabuti. Hindi puwede yung papadala tayo sa emosyon natin, 'di ba? Kundi titingnan natin ano ba yung mas mabuti, ano ba yung mas maganda. Talagang pinag-iisipan po natin mga kapatid. Pinagagana natin yung mga brain cell natin, 'di ba? 'Pag nag-iisip ka kailangan ano, mag-ano ka, inhale ka 'no, talagang kailangan na, pupunuin mo ng oxygen yung utak mo, 'di ba? Kailangan ano yun, hindi ang ibig sabihin yun, hindi ka puwede yung padala ka sa emosyon mo, hindi puwede yung ano, ano nga yun, padaliang na ano, na pagpaplano o yung, ah, na aksyon, hindi gano'n mga kapatid, 'di ba? Kasi dapat matalino kasi para yung problema masolusyunan 'no, hindi yung problema nadagdagan. Hallelujah. Yung ano, yung, imbes na masolusyunan yung problema, nung nang sinolve, mas lalong ano, mas lalong naging komplikado, 'no? Dali-dali lang solusyonan ang isang bagay pero naging komplikado pa kasi nga maraming style minsan. So, dapat maging ano, tinitingnan talaga dun is matalino 'no, pero sinasabi ko hindi ito yung ano, yung kailangan may diploma, o ano, kailangan may mga ano, mga degree holder, hindi gano'n mga kapatid. Ang ano dito is yung, marunong ano, yung nag-iisip, 'di ba? May mga taong hindi naman nakapag-aral pero ano, mautak, 'di ba? May mga taong yung madiskarte, mautak, alam niya yung ginagawa niya, yung importante nun, eh, 'no? May mga tao nga nakapagtapos ng pag-aaral pero 'di ba? May mga taong nakapagtapos ng pag-aaral pero wala ano, ikaw mismo magtataka, 'di ba? Paano nakapasa ang taong 'to? Pero may mga tao kahit hindi man nakatapos ng pag-aaral pero makikita mo yung talino, 'di ba? Siguro dahil lang sa kahirapan o ano, hindi lang nabigyan talaga ng pagkakataon pero alam mo matalino, 'di ba kung talagang ano lang 'to magagamit na, mabibigyan na ng pagkakataon, alam mong ano, mag-e-excel 'to kasi alam mo may talino, May mga gano'n 'di ba, na kahit hindi nakapag-aral pero alam mo, na kung mabigyan lang 'to ng pagkakataon, malaki yung maitutulong, malaki yung maiaambag, Pero may mga tao minsan nasobrahan ng talino pero 'di ba, imbes imbes makaambag, dagdag pa sa problema, 'di ba? Kasi dinadala sa talino, pero minsan 'pag wala na sa ayos yung talino, parang nagiging mangmang din, 'di ba? So, hindi lang yun, sabi niya mabuti, matalino at puspos ng Espiritu Santo. So, makikita natin 'no, yung talagang, pagpili dati hindi talaga yung ano, yung madalian lang, 'di ba? Kasi napakahalaga na puspos ng Espiritu Santo 'no, filled siya ng Holy Spirit. Kasi ang paglilingkod na ito hindi dapat yung espiritu natin, human spirit yung mag-ari kundi yung espiritu ng Diyos. Kailangan kasi ng gabay at patnubay ng banal na Espiritu Santo kasi ang gawaing ito ay espirituwal na gawain. Wala sa ating nakakaalam kung ano yung dapat gawin kasi ano, sino ba sa atin nakakaalam kung ano ba ang tinatawag na paglilingkod sa Diyos, yung tamang paglilingkod. Siyempre ang magbibigay sa atin yan, walang iba yung Espiritu ng Diyos. Ito yung tuturo sa atin
Kasi ang paglilingkod ay spiritual eh. No? Kung makalaman ng pag-uusapan, eh marami tayong alam bilang tao, di ba? Pero sa spiritual ng mga bagay, anong alam natin diyan, di ba? Kaya nga ang salita, ang Espiritu ng Diyos, ang Diyos pa rin ang nagpapaunawa sa atin. Kahit nga yung salita ng Panginoon, eh, siya yung nagpapaunawa sa atin upang ating maunawaan yung kanyang salita. Kaya nga nandun yung Espiritu ng Diyos kasi nandun yung discernment, nandun yung gifts of the Holy Spirit. Di ba? Yung pananampalataya, yung discernment, miracle, di ba? Maraming gifts na ibinibigay yung banal na Espiritu Santo. At yung mga gifts na yun, mga kapatid, ay magagamit natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay, lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon. Di ba? Kasi kapag tayo ay puspos ng Espiritu ng Diyos, magtatagumpay eh. Lahat ng gagawin natin magtatagumpay, di ba? Kahit dumaan man ito sa hirap, sa mga pagsubok, alam mo magtatagumpay kasi kasama mo yung Espiritu ng Diyos eh. Nandun yung gabay, nandun yung kanyang patnubay, di ba? Kaya napakalaga na kapag nagpupili ka ng leader, yung puspos ng Espiritu ng Diyos, no? Hindi yung na puspos ng puspos ng agwa di pataranta, di ba? Di ba? Kung anong klaseng mga espiritong meron, di ba? Hindi ganun. Kasi pag hindi espiritu ng Diyos ang nasa tao yan, hindi puspos espiritu ng Diyos, baka kung saan niya dalhin yung gawain ng Diyos. Di ba? Imbes na lumago tayo sa spiritual, baka lumago tayo sa laman. Nung sabi sa Pablo, nagumpisa kayo sa espiritu, binagsakan nyo, laman. So napakalaga, puspos ng espiritu. Kaya nga isa talaga dito na qualified si Esteban. Sabi niya, nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol kaya pinili nila si Esteban. Isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos. Kasi napakalaga yun. Pag leader ka, kailangan matibay yung pananampalataya mo sa Panginoon. Daming pasaway. Di ba? Maraming mga membro ka o kaya mga under sa'yo na na mga pasaway, di ba? Mga feeling mga mahusay, mga perfect, mga magagaling, di ba? So kung hindi matibay yung pananampalataya mo, baka bigla kang umayaw, no? Parang katulad ni Moises, baka hampasin mo na lang yung bato sa sobrang inis mo, no? Sobrang inis mo, inampas mo na yung bato. Kaya ang nangyari, ikaw mismo na naging leader hindi pa nakapasok sa lupang pangako, no? Hanggang tanaw ka na lang. Kung hindi matibay pananampalataya mo, baka sumurrender, di ba? Maraming ganun. Maraming sumusuko sa pananampalataya, sa paglilingkod. Di ba? Kaya napakalagi matibay yung pananampalataya ng isang leader, no? O kaya namumuno sa gawain ng Diyos. Kasi pag mahina yung pananampalataya ng tao niyan, hindi uusad eh. Di ba? Puro negative na lang. Para ano ba to? Baka puro negative no? Kahit anong suggestion mo na maganda, puro negative pa rin yung nakikita, no? Ano yung budget? Saan tayo kukuha ng ganito? Blah 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 blah. Ano kaya paano kung kukunti lang yung batin, ganito ganito. Puro na lang negative. Di ba? Parang para wala ka ng problemahin, wala na lang tayo gagawin. Kailangan matatag yung pananampalataya. Katulad ni Esteban, mga kapatid. Kaya niyang tayuan yung pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya niyang tayuan yung mabuti, kaya niyang tayuan yung katotohanan. Di ba? At puspos ng Espiritu Santo. Tapos yung anim pa. Ang ginawa ng yung mga anim pa, no, nakasama ni Esteban. Tapos hinarap sila sa mga apostol, sila ipinalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Diba? Inanoint sila. Inapoint sila, binasbasan sila. Kaya napakalaging panalangin ng mga namumuno rin. Diba? Kasi yung authority, binigay sa kanila eh. Diba? Yung authority, katulad yung mga apostol, di ba? Kaya kailangan marunong tayo rumispeto sa mga leader natin. Maraming minsan kasi mga tao minsan natutulang hindi din na marunong rumispeto sa mga leader. Hindi ibig sabihin mas mahusay ka, mas magaling ka sa paningin mo, hindi ka nasusunod. No? Sasabihin mo, ano ituturo sa akin yan? Mas magaling pa ako yan, mas mahusay pa ako yan. Hindi ganyan mga kapatid. Kasi sila yung nasa authority, sila yung binigyan ng authority. Kaya kailangan natin magpasako.
'di ba? Kasi kung 'di tayo marunong magpasakop, sa tingin mo nasa iyo ang espiritu ng Diyos, 'di ba? Kasi ang espiritu ng Diyos tuturuan tayong magpakumbaba, magpasakop, sumunod. Tapos ayaw mong sumunod, tapos sasabihin mo nasa iyo ang espiritu ng Diyos. Aba, mag-isip-isip ka, baka hindi espiritu ng Diyos yung nasa iyo, 'di ba? Kasi kahit sino pa 'yan, dahil sila yung binigyan ng authority, sila yung kailangan mo talaga magpasakop, mga kapatid. Kasi kung di ka marunong magpasakop, pag dumating ang time na ikaw naman yung leader, walang kwenta yung sasabihin mo. Kasi bakit kilala ka ng tao eh. Sasabihin ng tao eh, ng ano lang yan, ng membro lang yan eh, hindi nga marunong sumunod yan. Puro lang na reklamo, puro lang mali nakikita sa leader niyan. O, di ba? Tapos ikaw ngayon may leader ka na. O ano yung ehemplo, di ba? Anong magandang karanasan yung iniwan mo sa mga tao doon. Tapos ngayon, utos-utos ka, di ba? Tapos ikaw ngayon sasabihin mo, sumunod, obedience is better than sacrifice. Dax. Pero ikaw dati, hindi ka marunong sumunod. So may kita mo, hindi ka magiging ganun ka-epektibo eh. Pero maganda, yung wala ka pang posisyon, pero marunong ka ng sumunod, marunong ka magpasakop. Nakikitaan ka ng kabutihan, puspos ng Espiritu ng Diyos, ng katalinuhan. Pag nagkaroon ka ng posisyon, ang tao hindi magiging questionable sa kanila eh, di ba? Kaya makikita natin dito, pinapili rin yung mga tao eh. Yung sabi din, yung kilala sa kabutihan. Hindi dito yung, pumili kayo ng mga, kumpadrino nyo, di ba? Hindi ito yung palakasan system, kundi ang basihan dito, di ba? Mabuti, matalino, puspos na espiritu ng Diyos. Di ba? Hindi yung palakasan, malakas tayo dyan, kasi yan eh. Di ba? Hindi ganun, merong qualification. Yung kaso minsan kasi nagiging problema eh, di ba? Yung pag nailalagay sa posisyon, hindi qualified. Doon talaga kakaroon talaga ng problema eh, di ba? Kaya nga merong qualification eh, sa pagpili. Kaya may kita na ipinalangin, no? At yung mga apostol naman, patuloy ang paglaganap ng salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging ang mga saserdote, marami ng sumampalataya. Diba? So makikita mo yan, di ba? Na talagang dumami yung mga mananampalataya. Kasi ang bawat isa, ang mga apostoles nakakapag-focus sa kanilang pananalangin, sa kanilang misyon, sa pangangaral ng salita ng Diyos. At yung mga inappoint nila na mga magiging leader din, na mga kasama nila, ay nakakatulong, di ba? Napapagaan yung kanilang mga pasanin, yung mga responsibilidad, di ba? Dapat ganun tayo. Pag binigyan tayo ng responsibilidad, dapat yung nakakatulong tayo, hindi tayo yung pabigat. Di ba? Kung gusto nating lumago yung gawain ng Diyos, marami pang abutin ng salita ng Panginoon, dapat maging tayo, makaambag tayo. Di ba? Nakaka-contribute tayo ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Nakaka-contribute tayo ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. No? Nakaka-contribute tayo ng pagkakaisa, hindi ng division. So, yun lang mga kapatid, na patuloy nating hangarin sa gabay ng Banal na Espiritu Santo na patuloy na maging mabuti tayong mga lingkod ng Panginoon, maging matalino, at maging patuloy na puspos ng Espiritu Santo. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.